ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 28, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, ICC trial sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sisimula na sa November 30. CIDG nagsagawa ng 4 na simultaneous manhunt operations laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Senador Robin Padilla at iba pang individual na may kinalaman sa pagtakas sa Senador Ronald Bato de la Rosa sasampahan ng kaso ng PNP CIDG. COMELEC tiniyak na matutuloy ang 2028 national election sa gitna ng paglutang ng umano'y no election scenario. House Prosecution Panel nagsagawa ng mock trial bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Presidente ng Vietnam may state visit sa bansa sa susunod na linggo. Metro News, pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila ipinatigil muna ng DENR. Sa ating Science and Technology News, higit sa 1,100 marine species na diskubre sa ilalim ng Global Initiative. Lifestyle News, eco-friendly retirement ng mga watawat ng Pilipinas isinusulong ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng actress and singer-songwriter na nagpasikat ng awiting Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye. Siya, alamin. Balitang kakaiba, lalaki mula sa Thailand nakasungkit ng world record matapos maglanding sa pinakamataas na bulkan. Oras po natin, 6:44 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Formal nang itinakda ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 sa November 30 ang pagbubukas ng trial sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng isinagawang First Status Conference kahapon, May 27, para talakayin ang ilang isyong may kinalaman sa paghahanda sa paglilitis. Ayon kay Presiding Judge Joanna Corner, araw-araw na magsasagawa ng pagdinig hanggang sumapit ang December break, ngunit ang proceedings ay nakadepende rin sa magiging rekomendasyon ng mga eksperto. Sa usapin naman kung may sapat na kakayahan ng dating Pangulo na humarap sa trial, sinabi ni Corner na maglalabas ng joint letter of instruction ang Office of the Prosecutor at ang Depensa para sa panel of experts upang muling suriin ang lagay ng kalusugan ng dating Pangulo. Isasagawa ang susunod na status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa June 23 at July 14. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagsagawa ng 4 na simultaneous manhunt operations ang PNP, CIDG at National Bureau of Investigation o NBI sa Parañaque, Bulacan at Pampanga para mahanap at maisilbi ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kasunod ng utos ng Department of Justice o DOJ na ipatupad na ang warrant of arrest laban sa senador na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Tiniyak naman ng PNP na ang lahat ng kanilang hakbang ay nakabatay sa batas at may paggalan sa constitutional rights. Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na pinupuntahan nila ang ilang mga lugar na tinukoy na posibleng pinagtataguan ng senador. Samantala, balita sa labas ng himpilan, polisiyan ng DOE at ERC dapat i-review at reposuhin kung kailangan. Grace Mariano sa report. Hinikayat ni House Committee on Energy Chairman at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez
ang mga mambabatas na pag-aralan ang mga pulisiya ng bansa sa enerhiya at ang mekanismo sa merkado na maaaring may kinalaman sa mga problema sa supply ng enerhiya at tumataas na bayarin sa kuryente. Sinabi ito ni Alvarez sa pagdinig ng House Committees on Energy at Legislative Franchises ukol sa rotational brownouts na naranasan kamakailan sa Luzon at Visayas. Pagsuporta ito ni Alvarez sa pahayag ni APEC Party List Representative Sergio Dagook na pagtuunan ang mga isyong technical, regulatory at financial sa halip na sisihin kaagad ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Paliwanag ni Dagook ang mga problemang kinakaharap ng bansa sa sektor ng enerhiya ay nag-uugat sa kombinasyon ng generation transmission, regulatory at market issues. Bunsod nito ay iginiit ni Dagook na makabubuting i-review ang polisiya ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakakaapekto sa supply at presyohan ng kuryente sa bansa. Giit ni na Alvarez at Dagook dapat madetermina ng Kongreso kung ang mga umiiral na polisiya ay makakatiyak na sapat ang supply ng kuryente, mahusay ang transmission planning, reserve, procurement at nagbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga consumer. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Magsasampa na ng kaso ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla at ilan pang individual na tumulong umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makatakas habang nasa kustodiya ng Senado. Sa inilabas sa pahayag ng PNP-CIDG, nakasaad na ihahain nila sa National Prosecution Service ng Department of Justice o DOJ ang reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 1829 o obstruction of justice laban kina Padilla. Git ng PNP-CIDG, ang pagpapasakay ni Padilla kay De La Rosa ay hindi lang basta pagpapasabay sa kanyang sasakyan, kundi isang planadong hakbang upang maitago si De La Rosa habang lumalabas ang Senado noong madaling araw ng May 14. Lumabas din nila sa isinagawa nilang investigasyon na may isa pang sasakyan na nakabuntot kina Padilla na nagsilbing security escort at backup car sa pagtakas ni De La Rosa. Ayon sa CIDG, ang pagsasampa na reklamo ay alinsunod sa mandato nitong imbestigahan ang mga krimen at ipatupad ang batas ng patas at walang kinikilingan. Samantala, balak na pagsasampa ng kaso ng ombudsman sa ilang opisyal na dawit sa maanumalyang flood control projects, pinagtibay lamang ang partial report ng Blue Ribbon Committee. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Pinagtibay lamang ng planong pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban sa ilang personalidad na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects na tama ang findings ng isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa post ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa kanyang X-account, sinabi nito na ang balak na pagsasampa ng ombudsman ng plunder, malversation at iba pang kaso sa Sandigan Bayan laban sa ilang opisyal ng gobyerno ay nagpapatunay lamang na vindicated ang findings at recommendations na nakapaloob sa partial report ng komite sa flood control anomaly. Iginit ni Lacson na nakakalap ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno ng mga mahalagang ebidensya at ito ay naibigay sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice. Kung matatandaan, sinabi rin ng senador na hindi siya natutuwa na may ilang kasamahan ng sabit sa katiwalian sa flood control, pero palagi naman niya sinasabi na kung saan sila dadalhin ng ebidensya ay may tungkulin silang dapat na gampanan. Nauna sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na ngayong Huwebes ay inaasahang sasampahan na ng kasong plunder si Senator Jingo Estrada habang isusunod naman na kakasuhan si Senator Joel Villanueva. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tiniyak naman ng COMELEC na matutuloy ang pagsasagawa ng 2028 national elections sa kabila ng pagpapalutang ni Senator Amy Marcos ng posibleng no election scenario sa 2028. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, mandato sa ilalim ng konstitusyon na matuloy ang eleksyon kaya walang ibang makapagpapatigil sa pagsasagawa ng eleksyon kundi batas lamang.
Inamin naman ni Garcia na wala silang contingency plans para sa no-election scenario dahil nakasisiguro siyang matutuloy ito. Iniyag pa ni Garcia na bagaman mayroon pang 2 taon bago sumapit ang 2028, ngayon pa lamang ay naghahanda na sila para sa susunod na national elections, kabilang na ang pag-aaral sa automation ng halalan, voter registration at promulgation ng rules at guidelines. Samantala, 24/7 na police visibility sa paligid ng gumuhong gusali sa Pampanga, pinaigting. Narito ang report ni Angel Garcia. Mas mahigpit na seguridad ay pinapatupad ngayon ng Philippine National Police sa paligid ng gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya ang Police Regional Office 3 at Angeles City Police Office na tutukan ang pagbabantay sa lugar at pagtulong sa mga naapektuhang pamilya habang nagpapatuloy ang retrieval operations. Sinabi pa ni Nartates sa ngayon, ang pangunahing focus sa mga pulis ay ang mahigpit na pagbabantay sa paligid ng lugar, crowd control at ang maayos na pag-alalay sa mga pamilya ng mga biktima. Nag-utos din ng PNP Chief ng 24/7 na police visibility sa paligid ng collapse site habang magdaragdag pa ng mga tauhan mula sa Barangay Balibago upang maiwasan ang anumang abala habang nagpapatuloy ang operasyon ng retrieval teams at heavy equipment. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Napabayaang tulay sa lalawigan ng Pampanga, tatapusin ng DPWH ngayong taon. Gina Mape sa karagdagang detalye. Tinitiyak ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na tatapusin ng DPWH ang paggawa sa tulay sa lalawigan ng Pampanga na 8 taong napabayaan. Ayon kay Secretary Dizon, sa loob ng 5 buwan ay tatapusin ng DPWH ang San Agustin Bridge o hanggang Oktubre ngayong taon. Pagtitiyak ng kalihim sa sandaling matapos at mabuksan ay malaki ang matitipid ng publiko sa oras ng biyahe at gasolina ng mga motoristang araw-araw dumadaan papunta at pabalik ng Pampanga at Nueva Ecija sa naturang tulay. Sabi ni Dizon, kung lahat anya ay magtutulungan at hindi magtuturuan, ay mabilis ang progreso. Una nang inutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtapos sa natenggang tulay na nag-uugnay sa 2 lalawigan na halos 9 na taon na rin ngayon na napabayaan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Nagsagawa ng isang mock trial ang mga miyembro ng House Prosecution Panel bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 3rd District Congressman Joel Chua, isa sa mga House Impeachment Prosecutor, kumpleto ang 11 miyembro ng panel sa isinagawang mock trial. Inihayag pa ni Chua na dumalo rin ng ilang private prosecutors upang tumulong sa paghahanda, ngunit ang pinakagumabay anya sa kanila ay si Congressman Shal Jokno at mga kasama nito. Inihayag pa ni Chua na mayroong naka-assign na topic para sa mock trial pero tumanggi muna itong isa publiko. 774 Balita Ngayon. Darating sa bansa ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President na si To Lam para sa isang state visit mula May 31 hanggang June 1. Sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taong strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchange. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam. Mahigit 7,000 Pilipino rin ang naninirahan doon. Target din buksan ngayong taon ng Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. Sa iba pang balita, pinakamataas na parangal ng Japan, ipinagkaloob kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Buong report ihahatid ni Chanel Salazar.
Ginawaran si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na isa sa pinakamataas at pinakaprestihiyosong parangal ng Japan. Tumanggap din si First Lady Liza Araneta Marcos ng Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Iginawad ang mga parangal sa state call ng first couple, kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace sa Tokyo, Japan. Bilang kapalit na pagkilala, pinagkaloob naman ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lagandula na may ranggong supremo, habang tinanggap ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ayon kay Pangulong Marcos, simbolo ang mga parangal na matibay na pagkakaibigan at matagal ng ugnayan ng Pilipinas at Japan kasabay ng pagdiriwang na ika-70 anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Nasa Japan ang Pangulo para sa state visit na layong palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Japan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan at regional cooperation. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate news radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Pansamantalang itinigil ang pagpuputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Rojas Boulevard sa Maynila. Ito ang kinumpirma ng DENR sa gitna ng mga panawagan at pagbatikos ng iba't ibang grupo. Ayon kay DENR Acting Secretary Mitch Cuna, sinuspindi nila ang pagpuputol upang pag-aralan kung may iba pang mga punong maaaring maisalba. Sakali naman anyang hindi maaaring hindi magputol ng puno, ay dito papasok ang tinatawag na earth balling. Pinagbuputol ang mga puno sa bahagi ng naturang highway upang magbigay daan sa itatayong Southern Access Link Expressway o SALEX. Bago suspindihin ay nasa 200 puno na ang pinutol mula sa mahigit 600 target alisin, kabilang ang ilang matatandang puno ng Nara. Isa pang Metro News, kadiwa ng Pangulo dadayo sa Navotas City. Detalye po ihatid ni John Bakiran. Bibisita ang kadiwa ng Pangulo sa Navotas City ngayong araw May 28 hanggang 29 sa oras na 8:30 ng umaga sa Navotas City Hall grounds. Ayon sa Navotas PIO, mabibili dito ang murang bigas, gulay, prutas at iba pang mga produkto. Bukod naman dito ay available rin ang 20 pesos kada kilong bigas para sa mga senior citizen, PWD, solo parents, at 4-piece alinsunod sa guidelines ng Department of Agriculture. Paalala naman ng Navotas PIO na first come first serve ang pagbili at tuloy-tuloy ang pagbebenta hanggang maubos ang inilaang supply sa nasabing araw. Para naman makabili ay kailangan magdala ng ID ng sektor na kinabibilangan, gayon din ang NABO rehistro at DA QR code. Magkakaroon din ng registration sa venue para sa mga wala pang QR code. Kung kinakatawan naman ng bibili, kailangan dala ang valid ID, NABO rehistro QR code at DA QR code ng benepisyaryo pati na ang sarili niyang NABO rehistro QR code. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakira. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 44 centavos. Nasa 71 pesos and 52 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 98 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 37 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng May 27, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 33, 46, 43, 19, 38, at 42. Muli ang winning number combinations ay 33, 46, 43,
19, 38, at 42. Mayroon itong jackpot prize na 45 million pesos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 23, 8, 9, 36, 43, at 18. Muli ang winning number combinations ay 23, 8, 9, 36, 43, at 18. At may jackpot prize ito na 28,760,977 pesos and 68 centavos. Yan ang recap ng resulta ng May 27, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates mamayang gabi. Ang Lotto 642 ay 10 million pesos, habang 25 million pesos naman sa Super Lotto 649. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle News. Lifestyle News. Isinusulong ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI ang isang mas environment-friendly na alternatibong wastong pagreretiro ng mga watawat ng Pilipinas. Iminungkahi ng DOST-PTRI na i-recycle na lamang ang mga materyales ng watawat sa halip na sunugin ng mga ito gaya ng nakasaad sa batas. Ipinaliwanag ni DOST-PTRI Director Julius Lianio Jr. na karaniwang gawa na sa polyester at nylon ng mga watawat na posibleng makasama sa kapaligiran kapag sinusunog. Sa ilalim ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines, ang isang worn-out flag ay hindi dapat itapon, ngunit dapat na sunugin sa isang retirement ceremony upang maiwasan ang maling paggamit o paglapastangan dito. Kaugnay nito, inirekomenda ng ahensya na amyendahan ang batas na ito upang payagan ang pag-recycle ng mga watawat sa pamamagitan ng paghihiwa-hiwalay ng mga hibla nito upang magamit ang mga sinulid na ito sa iba pang mga bagay gamit ng mga pagbuburda at iba pang textile applications. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin namang pong Science and Technology News, sigit sa 1,100 marine species na diskubre sa ilalim ng Global Initiative. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Natuklasan ng mga siyentipiko ang kabuuang 1,121 na mga bagong species sa karagatan sa pagitan ng April 2025 at March 2026 matapos ang 13 expedition sa mga hindi pa gaano nagagalugad na bahagi ng dagat sa buong mundo. Ang tagumpay na ito ay pinangunahan ng The Nippon Foundation Nekton Ocean Census na isang global initiative na layong pabilisin ang pagdiskubre ng mga marine life. Kabilang sa mga kakaibang hayop na natuklasan ng mga siyentipiko ay ang carnivorous sponge na Chondrocladia na nadiskubre sa lalim na 3,601 meters sa North Trench sa South Atlantic Ocean na hindi katulad ng iba ay gumagamit ito ng mga velcro-like hook upang manghuli at dahan-dahang tunawin ang mga crustacean. Habang nadiskubre naman ang mga ghost shark na isang species ng chimera na may kaugnayan sa mga pating at pagi sa lalim na mahigit 800 metro sa Coral Sea Marine Park sa Queensland, Australia. Samantala, ang makulay na ribbon worm na tinatayang 3 sentimetro ang haba ay natagpuan malapit sa Timor-Leste at nagtataglay umano ito ng kemikal na kasalukuyang pinag-aaralan ng mga eksperto dahil maaari umano itong maging lunas sa Alzheimer's at schizophrenia. Maliban sa mga ito, nadiskubre rin ang isa pang species ng bristle worm na tinatawag na Daloshella yabuki sa isang bulkan sa ilalim ng dagat ng Japan at naninirahan sa loob ng isang glass castle o isang translucent skeleton ng isang uri ng sponge na gawa sa crystalline silica. Inihayag ni Nekton founder at Chief Executive Oliver Stids na tinatayang 70% ng mga species sa karagatan ang hindi pa natutuklasan ng tao na tinawag niyang isang planetary blind spot. Nagbabala naman si Dr. Michelle Taylor, Head of Science ng Ocean Census, na marami sa mga species na ito ang nanganganib na maglaho dahil sa pagbabago ng klima at pagtaas ng temperatura ng mundo bago pa man sila maitala ng mga eksperto.
Para mapabilis ang pagdodokumento, gumagamit na ngayon ang Ocean Census at mga collaborator nito ng isang bagong digital platform na tinatawag na NOVA upang agad na maibahagi ang mga datos sa mahigit 1,400 taxonomists at scientists sa buong mundo sa loob lamang ng ilang linggo sa halip na mag-antay ng karaniwang 13 taon para sa formal na pagpapangalan. Pangalagaan ang kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ng actress and singer-songwriter na nagpasikat ng awiting Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 28 taong 1944, isinilang sa Atlanta, Georgia, USA, ang actress, singer, songwriter na si Gladys Knight. Nagsimula ang karera ni Knight noong 1960s kung saan naging bahagi siya ng grupo ng kanilang pamilya na tinawag na Gladys Knight and the Pips. Ang grupo ang nagpasikat ng awiting Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye na nirelease noong December 1972 na naging kanilang isa sa biggest hit singles magpahanggang ngayon. Si Gladys Knight ang tinagurian bilang Empress of Soul. Sa kanyang music career, nanalo si Knight ng 7 Grammy Awards. Mayroon din siyang 11 number 1 R&B singles at 6 na number 1 R&B album. Habang noong 1989, nirecord niya ang theme song ng James Bond film franchise na License to Kill. Maliban sa Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye, ilan pa sa makilalang awiti ni Gladys Knight ay ang dalawang naging number 1 pa sa Billboard Hot 100 singles na Midnight Train to Georgia at ang 1985 version ng kantang That's What Friends Are For kasama sina Dionne Warwick, Elton John at Stevie Wonder. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa ating pong balitang kakaiba, nasungkit ng 48 years old na si Tanaboworn Sirikona Corncon o mas kilala bilang Super Tomb, ang Guinness World Record na highest altitude landing of a skydive or parachute jump. Ito'y matapos siyang matagumpay na makapag-landing sa tuktok ng Ojos de Salado sa Chile, ang pinakamataas sa aktibong bulkan sa buong mundo noong Marso. Si Super Tomb na isang negosyante, profesor sa universidad at opisyal sa Thai Parliament ay nagsimulang mag-skydive noong 2024, ngunit mabilis siyang naitala ang mahigit 1,250 na pagtalon. Nagpasalamat naman si Super Tomb sa grupong sumuporta sa kanya dahil naging ligtas ang pagsasagawa niya ng record attempt. Umaasa naman si Super Tomb na magiging inspirasyon siya sa iba na nais abutin ang kanilang mga pangarap. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Huwebes. Bago naman tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day. So sa mga nag-aabang dyan at naisumali sa ating sinabi na yon, text mo, opinion mo, radio promo, narito na po ang ating katanungan. Mas magiging mainam ba kung Tagalog ang broadcast ng pagdinig ng ICC sa Crimes Against Humanity case ni former President Rodrigo Duterte? Ulitin ko mga kanyusik, para sa inyo ba mas magiging mainam kung Tagalog ang broadcast ng pagdinig ng ICC sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? So para po sa inyong mga opinyon, huwag pong kalimutang ilagay din ang inyong kumpletong pangalan at lokasyon. Padala po ang inyong mga opinyon, komento sa ating pong text line 0929-321-8738. Ulitin ko po ang 0929-321-8738. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, May 28, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.